Ito na ang simula ng laban namin kontra sa team netong si John Amores. Dito nga wala makaawat sa kanya, lahat babanggain niya. Kahit itong si Disyembre ay natinag, kapag nakahawak ng bola ay foul na lang ang magagawa namin. Kahit itong si Dasig ay ipinagpag na parang wala lang. Kalagitnaan ng first quarter nung pumasok itong si John Amores. Dito makikita mo agad yung experience niya dahil hindi pa siya ganun ka-warmed up pero napakaganda ng pasa sa ilalim. Dito nag-umpisa na siyang sumubok sa 3-point. Hindi pa shumot pero nag-warm up na. Dito sa next possession na fake tapos na step backan tayo. Pakasimpleng galaw na isang experienced player. Ayun, butas na butas. Amores! Dito mapapansin natin na nagkukumad pa lang siya sa loob, hindi pa siya masyadong humahapit. Ito ay nilabas na ulit shot, alam mong parang nagpapapawis lang talaga. Pero isang malaking karangalan na sa amin yun, syempre ang maklaro ang isang pro player na katulad niya. Kaya lang ito na ulit, bumabalik na ulit siya sa court, akala namin na hindi na siya maglalaro. Hindi man siya umapit sa pag-score pero napakaganda naman ng mga pasa niya sa mga kakampi niya. Oras na to, alam namin na kailangan namin makalamang. Anytime pwedeng dumikdik itong si John Amores. Kapag nangyari yun malamang sa malamang, hindi namin siya basta-basta maaawat. Hanggat kayang lumayo ay lalayo kami hanggat hindi pa siya umuol out. Dahil wala namang makakadepensa sa kanya kapag nagkataon. Ito na sa pagpasok ng third quarter ay 12 ang lamang namin at naka-rebound agad siya. Kanina pinapasa niya ang bola pero ngayon siya na ang nagbababa. Mukhang hindi magandang senyalis to para sa amin. So agresibo na yung approach niya sa laro. Kaya nga nag-agresibo siya, nag-agresibo na rin yung mga kakampi niya. Yung 12 biglang naging 7. Siya yung direct na gumagawa pero naipapasa niya yung energy niya. Nag-iba na yung depensa nila, talagang nagpo-full court press na. Talaga kapag yung main man ng isang team ay nagseryoso, lahat nadadamay. Ito na siya, pag-sablay namin sa fast break, pagka-rebound niya ay kinose to coast na. Hindi na niya basta-basta pinapasa yung bola. So nag-iiba na yung takbo ng laro. Kahit sinong humarang ay talagang babanggain niya. Hindi man niya na-shoot pero nakakuha naman ng foul. Yung 2 out of 2 parehas ringless, parang naka-layup na rin sa sobrang sure ball. Sablay na naman kami, tas eto rebound na naman niya. Talagang hindi na niya pinapasa yung bola, coast to coast na palagi. Kanina ay talagang aatake siya, ngayon naman isang napakagandang alley-oop, simpleng-simple sa kakampi niya. Naging 5 na lang yung lamang namin. Resibo na kumat sa ilalim at dito nag-uumpisa na siya pumersa. Hindi man makashoot pero nakakuha na naman ng foul. Asahan mo na, para naka-layup pa rin, 2 out of 2 na naman. Best way na lang talaga ang hindi ma-foul counted. Dito fast break na naman sila. Sana naman shot, walang magagawa si Dasig at dito foul counted na mangyayari. Ito na yung sinasabi ko na wag mangyayari, basket plus free throw. Alam niyo guys, to be honest, sobrang ganda ng aura dito ni John Amores. Think meron lang talaga mga side of the story na hindi natin alam. Bakit niya nagawa yung mga nagawa niya noong nakaraan? Alam niyo guys, sobrang dali manghusga ng isang tao. Hindi ko masisisi yung mga tao na nagawa yun kasi normal lang naman sa atin na manghusga. That's one of the reasons kung bakit gusto ko i-focus yung sarili ko sa mission na binigay sa akin ni Lord. Kasi wala namang ibang makakapagpabago sa atin kung hindi siya lang. This is not only for John Amores pero para sa inyong lahat. We do not have the power to change anyone. Only Jesus can, and para sa ating lahat kung kilala natin siya at nasa puso natin si Lord. Hindi madali para sa atin gawin ang tama. Sa totoo lang, alam naman natin ang tama at mali. Wala tayong kakayahan tanggihan yung mali dahil nga hindi natin kasama si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Kaya kahit mali ay sige tayo ng sige. I hope and pray na makilala niyo si Lord para matanggal na yung mga bad habits natin. At ang isa doon ay yung pagiging mapanghusga kahit na hindi natin alam kung ano talaga ang buong pangyayari. Okay, back to the ball game tayo. Sana naintindihan mo ng mabuti. Sa inbound play, kumatang kapatid niya at dito wala na akong choice kundi i-foul na lang. Naunahan tayo sa posisyon. Dito susubok ulit siya tumira sa labas. Layo kaya wala basta-basta naka-recover pero sumablay siya. Tapos siya din ang nakakuha ng offensive rebound. Dito sa pagsabay ni Miko ay gagraduate siya. Dahil dyan mababawasan kami na malaki. Ayun, napatakbo na lang siya papunta sa bench. Sabay naman yan ay ang pagbalik ni John Amores dito sa fourth quarter. Tabang kami dito ng 15, last 7 minutes of the game. Ramdam na ramdam ko na mag-iiba talaga yung takbo ng laro dito sa mga huling minuto. Iba na rin yung aura niya. Ang handa na niyang buhatin ang buong team niya dito sa huling 7 minutes ng laro. Bukas mapapanood niyang Super Saiyan mode netong si John Amores.